una sa lahat, magpapasalamat ako kay Mayor. At without the help of Mayor Vico and the City of Pasig, talaga mas lalo pong maantala pa ang pagsisimula dito sa proyektong ito. Ito po ang saan itatayo ang Ortigas Station. Naantala na po ito ng 2 taon mahigit. October pa yata ng 2022 nabigyan ng NTP. Kasalong naka-issue sa mga, of course, sa may-ari, then we have to expropriate it. Napaka-importante po ng istasyon na to sapagkat ito ay sa pangalawa yata to sa pinakamalaking istasyon sa subway natin. At dito rin magsasalubong yung tren na subway papuntang Mandaluyong sa Ortigas. At dito din sinasabi nilang may turn pad. So napakahalaga po nito. At ang istasyon na to, 17 stations. So matatapos po ito I think in 3 years. Then the operation in 5 years, the entire station. Kasama na po ang mga signaling and everything. Again, nagpapasalamat po ako kay Mayor Vico sa tulong. Kailan po umpisan, sir? Ngayon na po. Ngayon na po. Ayan, nagtatrabaho na po sila. Demolish na po natin at tuloy-tuloy na po ang pagpapatayo ng istasyon. Wala nang problema po sa mga documents, mga papers po. Ang pagpapakuha po dito ay naayon sa batas. Meron kaming writ of possession. Kung may problema, inaayos na po namin pagdating sa mga ibang mga lugar at saka dito, mga site na inaayos pa rin namin. Maabutan pa ni Mayor ito bago matapos hindi na. Sa kanyang termino, last term na po niya. Maabutan niya kalahati ng istasyon. Kasi 3 years eh. At susubukan namin na matapos yung istasyon. Pero for the station to be operational, 5 taon po ang nakasaad sa kontrata. Sir, bakit po nakataas? Usually kasi ang proseso ng pagkukuha ng right of way, meron tayong negosasyon. Sa madaling sabi, hindi po masyado naging maayos ang negosasyon. So kailangan namin magsampa ng expropriation case sa korte. At yun po ang nangyari at kamakailan lang po lumabas yung writ of expropriation case at ang writ of possession. So yung right of way wala na pong problema doon. Yun na yata yung last na problema dito sa state. Yes sir. So the good thing kinatigan tayo ng Regional Trial Court of Pasig. Kay Mayor V. Mayor, sir, paano po natin na paghandaan yung traffic management plan kung sakasakali, let's say, magkaroon ng abala yung construction itong station in the near future in the coming months? Sir, Mike, baba? Well, nandito naman yung TPMO natin. Sa ngayon, minimal naman yung magbabago, ano? Pero mag-coordinate lang kami sa DOTR kung anong kailangan gawin. But really, we're very thankful. Secretary Lopez, maraming salamat sa lahat ng mga kasama ngayon dahil tuloy na ang construction dito. Well, first yung demolition dito, wala nang mga major roadblocks. So we're very thankful, right? Sabi nga, hindi siya matatapos sa loob ng term natin. Okay lang, importante na simulan na at wala nang additional delays pa. Last time you said you're going to have a rerouting scheme. Kailangan na ba yun ngayon? Or you have one? Right now, not yet. Kasi wala naman, makakadaan naman yung mga sasakyan. Dito lang naman sa loob yung demolition na ginagawa nila. Kailangan mag-reroute? Hindi ko alam sa timeline ng... We're going to inform, we're going to give the city of Pasig due notice. Kasi we have to coordinate also with the MMDA. Paano maayos mabuti yung traffic dito. So by then, pasasabihan po namin ang lungsod ng Pasig. Ngayon pa po, wala pa po. Kasi lahat ng, nakita nyo lahat ng mga equipment sa loob pa. But the time na lumabas na po kami, we'll make sure po. Naka-timeline na po lang. So yung tunnel boring machine was in white plates? We have one in Shaw, we have one in Campi na ganyan, Aguinaldo and White Plains. So sila na lang yung papasok dito, hindi na tayo makakita ng tunnel boring here? Hindi na po. I think sa kilid, yung kung tama yung pagkaintindi ko sa plano, labas na lang sila. When do we expect them to resume? Ngayon inaayos pa namin ang when do we expect to reach it? Give us like maybe within 2027. Tagal. Bilis na lang yan. Tagal na rin natin nagantay eh. Diba? Mabilis na lang yan.